Labarda. Yan. Labadami, laban mo. Yan. Labarda, labarda. Pagsabi nyo, labarda, labarda. Okay. So, ako ay natutuwa dahil tayo inanyayahan upang magbigay ng mensahe ngayon dito sa inyong seminar o sa youth camp, no? Na kung saan ang pinalaga sa aking mensahe ay yung tinatawag na your availability is your great ability. Sabihin nyo nga, your availability is your great ability. Wow! Alam niyo ba ibig sabihin na? Sige nga, tatanong ako. Tayo, tayo. Ano sabi? Nakalimutan. Ibig sabihin nyo nga, your availability is your great ability. Oh, mamaya magbibigay ako ng test. Lagot ka. Pag hindi mo alam yung tinalakay natin. Ano yung salitang nakita ninyo? Availability. Tsaka yung yan. Okay. So, sa Tagalog, makikita ninyo, no? Sabi roon, your availability. Ang iyong kahandaan ay ang iyong dakilang, kakayahan. Yun ang magiging kakayahan mo. Yung panahon na inilaan mo sa Diyos o sa bagay. So, kaya ito, bibigyan ko ng pansin sa inyo, no? Kasi ngayon, maraming bata ngayon. Makikita ninyo, yung panahon nila, inuubos nila sa walang kwentang bagay. Diba? Makikita ninyo ngayon, maraming kabataan ngayon, pag niyaya ng swimming, sabi, alika, may swimming tayo. Ako, yung mga bata, mga youth, gustong-gusto yan. Bakit? Kasi pagka magsiswimming sila, makakakita sila ng mga wapo, magaganda, at saka yung medyo crush nila. Naghahanap ng crush. Diba? Oo, kunyari ko. Naghahanap ng crush diba? Pupunta ng swimming, totoo yun, magsiswimming. Pero lilingon-lingon. Yan ang tinatawag na mga naghahanap ng kanilang painigan. Ang crush naman, hindi naman niya katulad ng pagmamahal na totoo pa Diba? Ang crush naman ang ibang kahulugan ng crush ay paghanga. Sabihin nyo, paghanga. Mahangalan. Nung ko'y bata pa, hindi mo na itong mukha ko. Marami mong mahanga sa akin. Pero nung diba? Pinakita ko meron pang mas matindi doon ang picture. Kasi ako'y maliit, ako'y bata pa, ako'y dancer. Kaya natural sa akin ng maraming umahanga. Ako'y nagsasayaw, alam ko ng mga sayaw, stretch, mga jazz pa, mga sinasayaw ng mga ngayon, mga stuntman dancing. Diba? Mga ganyan, kami ang nakaunang nakaranas niya. Kaya ako naimbitahan ako sa iba't ibang festival at sa iba't ibang handaan. Bakit? Kasi ako ay may kakayahan sumayaw. Kaya sa kakayahan kong sumayaw, ako'y gumagamit ng pinagbabawal na lumot para lamang ako'y makasayaw sa tao. Kaya nga, ang nagpapakindi sa akin sa harapan ng tao, hindi talagang tunay kong ibig, kundi yung gamot na nararamdaman ko sa katawan. Kaya akala ng tao, smiling face ako. Pero sa totoo lang, kaya akong bigiti dahil yung drugs na tumatama sa katawan ko, nagpupus, nagtutulak sa amin para kumipir. So, dito, gusto ko pakita sa inyo na hindi lang kayo ngayon na nakakaranas ng pagiging bata. Ako rin nakaranas. At mamaya isishare ko sa inyo kung anong karanasan ko ba, paano ko napunta sa gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Bible, makikita ninyo mga kapatid, dito, napakahalaga ng tinatawag na panahon. Diba? Una, dapat malaman mo yung purpose ng buhay. Ano ba ang dahilan? Bakit ka may buhay? Yan. Bakit ngayon ay young ka? Bakit ngayon babae ka at hindi ka lalaki? At lalaki ka at hindi ka babae? Bakit ka ba ganyan? Sino ba ang pumili sa iyo na maging babae?
Sino ba ang pumili sa atin na maging lalaki? Sino ba ang naglagay sa akin na maging at hindi ako naging hayop? Siguro kung naging hayop ka, pag pinapili ka, ang pipiliin mo. Kung hayop, sa lahat ng hayop, ang pipiliin mo hayop. Tiger? Bakit? Tiger siya, matapa. Malakpakan natin. Ikaw! Hindi lang gusto ko maging hayop. Alam mo na, kapaliyang hayop. Ano pipiliin mo? Hindi, walang biro ito. Ano di ka ugnayan ito eh. Ano pipiliin mo pag naging hayop ba? Sabi siya, bigyan mo ng pagkakataon. Hindi kita gagawin tao, pero gagawin kitang hayop. Ano gusto mong maging hayop ka? Ano yan? Sibra ba? Sibra, iba-iba ang kulay, no? May dalawang kulay siya. Sino gusto kong niya ako daga? Ipis. Gusto maging baboy? Sino gusto maging manok? Sino gusto maging agila? So dito makikita ninyo, pag ikaw ang pipili mo yung best. Diba? Tama mali. Sa pagkain, pipili ka ba ng pagkain na hindi mo gusto? Halimbawa, pipili mo cake at tuyo. Ano pipili mo? Cake. 1,000 at 100, ano pipili mo? Oo, iba na naman. Hindi ka pipili na pangin. Hindi ka pipili na mali. Halimbawa, sa height mo. Gusto kong height, 5'11". Wow. Ideal height. Gusto kong ba mag-roof, pero bakit natin mo pokwang? Diba? Bakit naging mo ang chikito? At naging mo ang bento? Nasabihin mo, ano naman ito? Bakit naman ganito mukha ko? Hindi naman dito gusto kong makita. Pero bakit mukhang nakuha sa akin? Tingnan mo kayo yung katawin mo. Kamayan. Okay. Tatanungin ko kayo. Sige. Sino ang pumili ng mukha mo? Hindi na. Ayaw ba? Hindi naman eh. Walang nanay na pipili ng pangit. Okay naman. Tama ka lang. At walang nanay na pumili ng walang anak na pipili o makakapili ng kanyang mga. At walang tao na gusto niyang likain ang kanyang sarili. O choice ang tao. Ibig sabihin ng tao ay walang kakayahan ng mga bagay na umiiran sa kanyang buhay, lalo na sa kanyang pagkatao. Kung bakit ako babae, kung bakit ako ngayon tao at hindi hayop at hindi insekto, dahil may Diyos na nag-design sa akin. God's design. Sabi niyo, God's design. Ibig sabihin, ang Diyos ang humubo sa akin. Hindi ang nanay ko. Wala naman nakakita ng mukha ko. Sinapupunan ko bago ako maging ganito. Ang nakita nila doon sa sinapupunan ko doon sa ano ba yung nakakita ng mga baby sa ultrasound. Hindi mo sigurado eh. Diba? Minsan malabo eh. Pero makikita doon malabo. Babae, lalaki. Yun lang. Pero yung mukha, halos parehas ang mukha ng baby sa tiyan. Mga babae, mga palalaki, halos parehas sa mukha. Pero yung pusod kadikit ng nanay. So, pakita ninyo, kung papasinin ninyo, sino yung gumawa nun? Hindi naman ang tatay at nanay mo. Ang gumawa nun, ang Diyos. Purihin natin. Pero ito, makikita natin, ang Diyos ang may paanan, may panukala ng aking buhay. Sabihin nyo, siya ang may panukala. Lano? Tama ba?
isang pamilya. So, dito makikita natin na ikaw pala ay produkto ng paglikha ng Diyos. Produkto. Produkto gawa. Gamit. Ikaw ang gamit ng paglikha ng Diyos. At sinapupunan ang pinaglagyan ng ating buhay. So ngayon, meron kang sarili plano. Gusto ko maging doktor, darating pa na gusto ko teacher. Tira naman ng mga bata na nangarap. Gusto ko pag laki ko, vlogger ako. Gusto ko snatcher ako. Gusto ko mandurukot ako. Yan ba plano mo? Ang plano ko ba gusto ko maging kaptador na palengke. Lahat ng mga namili sa palengke, kakargahin ko yung kanilang mga dala. Wala namang ganun. Gusto ko doktor. Pero isang araw, lumaki ka na, nakita ka na kaibigan mo. Uy, bakit nagbibigay ka ng ticket? Ito, gusto ko doktor. Pero ngayon, doktor na lang. Bakit? Dahil ang kanyang buhay ay yun ang pinili niya. Sa pagkawan ng Diyos ang nagplano ng buhay natin at may plano siya para sa atin. But life is what we will get. Ang buhay ay kung ano yung gusto mo. Diba? Bakit ganun? Bakit po ang buhay ay kung anong gusto mo? Ibig sabihin ang buhay kung anong gusto mo, ito ay isang pagtutukoy ng paggamit ng kaliyahan. Halimbawa, ano ba gusto mong maging sa darating? Ano ba gusto mong maging kapag ikaw ay nagkaisip na ng gusto? Ibig sabihin, kasama ka sa plano ng Diyos. Ikaw ang tinatawag na nakikika-operate tayo sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kalayahan. Malayang pagpapasya. Isang halimbawa ngayon, bakit ka naririto? Una, naririto tayo dahil ito ang gusto ng Diyos para sa iyo. Di ba? Nag-anyaya sa iyo dito. Pangatlo, baka may kasangkapan, namili ka pa rin. Ano yung pinili mo? Sige. Diba? Ibig sabihin, kahit may plano Diyos, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na magpasya at magdesisyon. Pero napakaganda, naririto ka dahil pinili ka ng Diyos. Pinili ka dahil available ka sa Kanya. Wow! Sabihin niyo available. So kaya dito mga kapatid, makikita natin, sinasabi dito mga kapatid, your availability is the key to fulfill the will of God for your life. So meaning sabihin, yung kahandaan mo, ibigay mo ng panahon, yung pagiging mo. No? Yan daw, mga anak, mga kaigsuon, mga bata, yan daw ay ang bata makapagpupo ng kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya ngayon ay matutuklasan dito na hindi ka lang pala isang simpleng yun. Ikaw pala ay isang yun na may plano ng Diyos para sa iyo sa ngayon at sa hinaharap. At sa hinaharap ang gusto niya, ikaw ay pagpalain sa iyong buhay. Purihin natin ang ating. Subalit, nangyari yun dahil nagbigay ka ng panahon sa Kanya. Sabihin niyo panahon. That's why your availability is your great ability. Yan ang dahilan kung bakit ang iyong panahon ay ang iyong matinding kakayahan. Sapagkat sa panahon na yan na ibinigay mo ngayon, may gagawing malahiman ang bagay ang Diyos sa buhay mo. Purihin natin. So, the Bible says, no, na may plano ng Diyos sa iyo. Maria, di ba? Na kung saan
kapatid, ang Diyos ay may pinagplano sa buhay mo at sa buhay mo. For I know the plans I have. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Okay? Plans to give you hope and a better future. So, yan ang gusto ng Diyos sa iyo. Pagpalain tayo at bigyan ng isang magandang hinaharap. Magandang bukas. Gusto niyo ba ng magandang bukas? Taas ang kamay. Gusto niyo ba magkaroon ng better future? Taas ang kamay. Magandang hinaharap. Sino rito gusto matupad ang kanyang pangarap? Taas ang kamay. Pumalakpak yung ayaw. Yung ayaw. Hindi na malakpak. Tulog na kayo eh. O yung may gusto, pumalakpak. So, hindi inaangad ng Diyos ang ating kapahamakan. Ayaw ng Diyos na dumating ang panahon na tayo mapahamak mga yun. At gusto ng Panginoon tayong lahat ay nasa isang magandang buhay. Nasa isang magandang hinaharap. May kasabihan nga tayo, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. E paano na yung kabataan natin ay walang Diyos? Paano na yung mga kabataan natin nalulog sa drugs? Paano na yung mga kabataan natin naging biktima ng pang-aabuso? Paano na yung mga kabataan natin walang kamuwang-muwang na natililang na pala sila ng mga taong may masasamang loob sa kapaligiran? Paano na yung mga kabataan natin na minumolestya ng mga magulang? Paano na yung mga kabataan natin na hindi alam ang kanyang gagawin sa panahon na siya ay dumaraan sa mga problema ng kanyang buhay? Kaya yung iba, ang ginagawa nila, sila ay nag-iisip ng mga pamaraan para maalim nila yung kanilang problema kalang buhay dahil may problema sila. Sa halimbawa, may mga anak, may problema sa pamilya. Ang ginagawa ng mga anak na ito, pag may problema sa pamilya, sabi mo punta, barkada. Bakit? Kasi iniisip niya, ang mga barkada ay makakatulong sa kanya para yung problema niya ay kanyang malutas. Pero kung isa ng mga barkada, fraternities, yan, ako'y nag-involve ng fraternity. Bata pa ako, miyembro na ako ng fraternity. Pero walang maidudulot talaga na mabuti sa iyo yan. Sapagkat kaguluhan lang lagi ang iyong mga nangyayari. Yung iba naman dyan, miyembro ng mga bata, ang hinahanap na may puro kasiyahan. May mga panahon sa kasiyahan, may mga panahon saan sa pagdadaldal, may mga panahon saan sa pag-enjoy ng kanilang pagpupunta sa mga malls, pagpupunta sa mga saan-saan. Tinan mo yung mga yun. Pagkaniyaya mo sa mga bagay na pangmundo, ano yung mga bagay na pangmundo? Ito yung mga bagay na pangbarkada, bagay na pangkabataan. Pagka hindi kasama ang Diyos sa pupuntahan, ako tumuwa. Sabihin na, sige, kita ako sama ako dyan. Di ba? Pero bakit ang mga bata, pagdating sa Panginoon, parang wala siyang interest. Parang ayaw niya sa Panginoon. Kaya. Bakit? Kasi, kasi dinadala ka ng iyong, ng iyong pakiramdam bilang isang bata. Ano yung pakiramdam ng isang bata? Ngayon, kapag gusto mo kahit bawal eh. Sabi ng nanay, anak! Huwag ka munang mag-asawa. Mag-aral ka muna. Eh bakit naman habang sinasabi ng nanay yan, lalo naman siya, lumilihis sa utos ng kanyang magulang. Kaya ano nangyayari? Yung bata nagteperwisyo at nagkakaroon ng anak na bata pa dahil sa pagsuway sa kanyang magulang. Amen? Bakit? Dahil tayo ay nasa isang kaisipan na kapag hindi natin nakontrol ang ating kaisipan sa kasibulan ng ating edad, tayo ay napapariwara at napapakama. Subalit matatapos ang youth camp na ito, your life will never be the same. Amen. My life will never be the same again. Sa Tagalog yun, ang aking buhay ay hindi na magiging kagaya ng dati. Palakpakan natin. So, yung panahon ay binigay ko ngayon sa Diyos.
yan ang kagustuhan ng Diyos sa iyo. Mapalad ka ngayong hapon ito. Binigyan tayo ng tinatawag na inspired desire. God's inspired desire. Na kung saan mga kapatid, isang pakiramdam na inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Inilagay ng Diyos sa iyong puso para ikaw makarating dito. Inilagay ng Diyos, nene, yun sa iyong puso para ikaw makarating dito. Amen. Ibig sabihin, maliban na lagyan ng Panginoon ang puso mo ng isang nagniningas. Pag sinabi nagniningas, yung nag-aalab, yung mainit na pakiramdam para sumama ka. Kapatid, blessing yan na galing sa Panginoon. Nang ibig sabihin, ang Panginoon ang nagpapunta sa iyo sa lugar. Kung ang Panginoon ang nagpapunta sa iyo sa lugar na ito, binibigyan tayo ng chance ni God na yung ating pagiging available o yung ating pagiging pagbibigay ng panahon sa Kanya ay magamit. Magamit ng bawat isa sa inyo, sa atin, na magmula ngayon yung panahon na ibinigay mo sa Diyos ngayong hapon ito. Yan ang pasimula, yan ang magiging punla ng pagdaloy ng biyaya ng Diyos sa iyo, anak, ng Diyos sa buhay mo at ng iyong pamilya, na ikaw bago pumunta rito, ikaw ay anak na masuwayin, anak na walang kwenta, anak na hindi sumusunod sa magulang. Subalit, dahil sa panahon na ibinigay mo sa hapon ito, kapatid, anak, pag uwi mo ng bahay, isa ka ng yun na kagamit-gamit sa kanya. Amen! Sasabihin sa iyo ng nanay, ang anak ko, diba? Ano nakain mo, anak? Sasabihin sa iyo, abay, akala niyo ba hindi natutuwa ang magulang ninyo pag kayo ay napupunta rito sa mga gawain? Tuwang-tuwa sila. Pumapalakpak ang kanilang puso at naniniwala silang walang alala sa kanilang puso. Bakit? Kasi alam nila kayo ay nagpunta sa Diyos. Pero pag nagsiswimming ka, nag-aalala yung nanay mo. Sabi ng nanay mo, naku yung anak ko baka malunod. Naku yung anak ko baka kuwan. Naku yung anak ko baka mamaya. Ibig sabihin, negative. Ang laging nasa isip ng nanay at magulang, lalo sa mga field trips. Hindi masama yun, field trip. Pero, lamang kung minsan nagsiman ng magulang na nag-aalala sila sa atin. Pero, pagdating sa Panginoon, ang mga magulang ang unang natutuwa sapagkat sila ay punla ng pagiging kamanglilika ng Diyos na bahagi ng kanilang buhay. Na kapag ang kanilang anak ay pumupunta para sa Diyos, natutuwa ang ating mga magulang. Diba? So kaya ngayon, mga bata, mga yun, yung panahon na ibinigay mo, yan ang iyong tinatawag na great ability. Sabihin nyo, great matinding kakayahan. Diba? Ikaw nga. Sige na, kahit matalino ka, kung wala kang panahon mag-aral. Diba? Kahit sabihin mo, ikaw ay gifted child. Diba? O yung tinatawag na kakaibang nilalang, different arrival. Pero tingnan mo, kapag hindi ka nagbibigay ng panahon at wala kang panahon sa pag-aaral, sa academic subject mo, mga yun, di ba? Parang hindi mo nagagamit yung iyong kakayahan, yung iyong talento. Bakit? Kasi wala kang panahon na ibinibigay. Kaya halimbawa, kung gusto mo makapasa ng exam, ano gagawin mo? May panahon kang mag-aral. May panahon kang mag-research, may panahon kang gumawa ng isang pag-aaral bago dumating ang exam. Para pagdating ng exam, ikaw ay pumasa kahit sa kalahati, malaking bagay niya. May mga estudyante, gusto niya 100% lagi siya, no? Hindi masamang magandang noon. Expect big. Okay, mag-expect ka naman big. Pero pag dumating yung actual at ang nakuha mo hindi naman ayon sa in-expect, huwag ka magdamdam sapagkat
susunod na panahon na ibig sabihin, lalong pagbutihin ang iyong panahon sa pag-aaral. Purihin natin. So, Bible says, there is a time for everything. Sabihin nyo nga, okay. May panahon ang lahat ng bagay. May kanya-kanyang panahon ang lahat ng bagay. Halimbawa, panahon sa paglalaro. Di ba? O maglaro ka. Panahon ng paglalaro yan. Yan itawag na availability. Di ba may panahon ka sa paglalaro? May panahon ka sa pag-aaral. Mag-aaral ka ng todo. Amen? May panahon saan? Sa tinatawag na pag-inutusan ng magulang susunod. Yan, panahon na yan, ibigay mo yan sa magulang mo. At may panahon, mga youth, may panahon ng na kayo ay nagkakaroon ng mga kaibigan. Na kumisan yung mga kaibigan mo, that's interaction. Kailangan mo rin ng kaibigan na maka-Diyos din. Hindi yung mga kaibigan na makasanlibutan, kundi yung mga kaibigan na kumikilala rin sa Diyos. So, kailangan nyo rin ng ganon. Katulad nitong mga ginagawa ninyo, itong mga samahan na ito. Kailangan mo rin yung sarili mo, may panahon dito. At kailangan yung panahon ay binibigay mo rito, ay dapat samantalahin mo na yung panahon ay binibigay mo rito ay para dito lang yan. Kung ano may mga problema nyo sa bahay, huwag mo yung dadalhin dito. Kung ano may mga alalahanin mo doon, hindi pwede isama rito. Kailangan yung panahon ay binibigay mo rito ngayon, ay panahon na para dito lang yan. Panahon na kung saan meron kayong get together. Panahon na kung saan kayo nagkakasama-sama para ma-develop ang iyong sarili, para umunlad ang iyong sarili sa pakikihalubilo sa iyong kapwa-tao. Tama man eh. May panahon din ng pag-iisa. May panahon na kinakailangan nasa isang kwarto ka. Kung wala ka ng kwarto, may panahon na kinakailangan meron kang panahon sa sarili. Meron namang panahon ka kinakailangan saan? Na ikaw ay uupo sa isang lamesa upang pag-aralan yung mga bagay na dapat mong pag-aralan. So ngayon ituturo sa atin ngayon yung tamang paghawak ng panahon natin. Yung panahon na kung saan diyan mo ibibigay yung the best mo na binigay ng Diyos sa iyo sa panahon na yan. Without availability, yung iyong ability is useless. Sapagkat inilaan ang kakayahan para doon sa panahon na ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya ngayon, hindi mo alam, matuto ka sa ngayong hapong ito, may mga gift ka pala na bigay sa iyo ng Diyos. May mga kaloob pala sa iyo ng Diyos na ikaw pala ay hindi lamang isang youth na tameme, isang youth na mahiyain, hindi ka pala isang youth na simple, isa ka palang youth na kung saan kadamit-damit sa harapan ng Diyos. Maraming kapag pumunta rito, shy type. Tingin sa paligid. Mamaya hindi ka natitingin. Mamaya talagang feel at home ka na. Di ba may mga ganun eh? May mga bata, hindi sanay na nakikiharap sa mga maraming tao. May kilala akong yun, bata, si edad ninyo. Pag maraming tao, nahihilo. Pag maraming tao, hindi kaya. Pero nung siya ay mag-join sa gawain ng Panginoon, nag-iba ang kanyang pananaw. Na dating nahihilo pag maraming tao, subalit nang magkaroon ng panahon sa Diyos, siya ay binigyan ng isang paglalagyan na manayag sa kanyang. Sino rito yung mahiyain ka sa pamamayan? Mahiyain ka? Yan ang makahiya. Makahiya. Ano yung makahiya? Yung pag-inipo, yun ang mga halamang makahiya. Diba? Meron ng halamang patalas na kapag inipo mo, masusugatan ka. May mga youth kung magsalita, grabe. May mga youth kung magdaldal, grabe. Maging sa eskwela, nagdadaldal. Maging sa bahay, nagdadaldal. Nanonood ng TV, nagdadaldal pa din. May nagsalita ka, nagdadaldal pa din. Grabe naman, sobrang nataya. Kalabisan na yan. Diba? Pero kapag ikaw ngayon,
karakter mo, bugin dito, at ipakikita sa iyo na ikaw ay yun, nakapagpakinabang ka sa harapan ng Diyos, hindi ka nakadaya ng dati pag natapos ang yung yun ka bukas pag-uwi mo isang bago na natin. Yun. Amen. So, yung mga yun, ito. Sabi ng Bible, God created us. Nilikha tayo ng Diyos na kanyang kalarawan, minamahal niya tayo, He loves us, okay? And He wants us to know Him, to love Him, to serve Him, to adore Him. Yun. Pero tanong, paano mangyayari yun na paglilingkuran natin ng Diyos at mamahalin? Sa pamamagitan ng panahon na ibibigay mo sa Kanya. Ang tawag dito ay presence availability. Sabihin nyo nga, presence availability. Ano sabihin ng presence? Presensya. Ikaw. Ikaw ang kailangan ng panahon na ibinibigay ito. Hindi yung sinasabi mo, hindi yung sinasalita mo, o hindi yung ikaw mismo, ako mismo. Isang halimbawa nito, pupunta ka, may mga yun, panahon para magbigay ka ng panahon sa iyo. Sasabihin mo, naku, ipasabi mo na lang, pasensya na ha. Hayaan mo, wala man ako doon, nandoon naman ang aking presensya, yung aking isip. Mali, hindi yun ang tinatawag na available. Hindi ka available. Hindi available ang iyong katawan. Yung presence availability, ito yung buong ikaw. Buong, yan, ngayon, kayo ka, sige tayo. Yan! Nakikita niyo ba siya? Yan ang tinatawag na, thank you, presence availability. Yung nakikita talaga na nakikiimbol, nakikibahagi, nakikiugnay, hindi lang pinapasabi, hindi lang pinabibilin, hindi lang ipinapakit, hindi lang ipinapakidala, kung hindi ikaw mismo ay umaakto sa panahon na ibinibigay mo sa kinatutunan. Tama ka lang. Patinan mo yung mga nanay. Minsan sabi nila, oy anak, naku, pasensya na ha. Diba, nabibigyan na lang kita ng bago, mag-ahal ka mabuti. May mga mayayaman gano'n. Yung anak, binibigyan nila ng material, pera, yung kanilang katawan, wala doon sa mga anak. Hindi presence availability ang tawag doon. Hindi nila nagagampanan ang kanilang buhay. So ikaw at ako, mga yun, tayo. Okay. Tayo. Avoid that. Okay? Okay. Avoid natin ang alin. Magbibilin ka. I-avoid mo yung baka pwedeng ikaw na lang. Baka pwedeng pakiusap mo na lang ako. Huwag ka na lang gagawin mo. Sapagkat hindi matatawag na available ka sa ipinaglalaan mo ng panahon na dapat mong ibigay. So, ang presence availability ay isang kahandaan ng iyong sarili. Sabihin nyo, kahandaan ng sarili. Kahandaan. Na kailangan ang sarili ko ay ibinibigay. No? Nakalaan. Kailangan nakalaan ako. Kailangan, katulad ni Jesus sa templo, siya ay nagpupunta sa templo. May panahon siya sa templo ng Diyos. May panahon siya makinig ng salita ng Diyos. May panahon siya na makinig sa mga aral ng Diyos. May panahon siya na kung saan nakikipag-usap ng sa Diyos. May panahon ang kanyang katawan, ang kanyang isip, ang kanyang buong sarili para matagpuin ng Diyos. Katulad mo, ngayon yun, naririto ka, may panahon ka na buong may pinipigay mo sa Panginoon. Amen? Panahon na kung saan simula kagabi, kahapon, ngayon at bukas, abay, grabe ang panahon na binigay mo. Visible presence ang tawag niya. Ikaw ngayon nakikita. Hindi ka lang nagpagiling. Hindi ka lang nagpausap na, ay, pwede. Hindi. Mismong ikaw ang naririto. Kaya yung katuhan sa isang lugar o sa isang sitwasyon, yan ay tinatawag na availability.
ikaw ang talagang panahon na inalaan sa harapan ng Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Okay? Pwede ba tumakbo ang sasakyan na walang tao sa isang manual na sasakyan? Kailangan may visible presence. Ano yung visible presence? May magpapatakbo talaga. Lalo't manual. Ang buhay natin ay katulad ng manual na sasakyan na hanggat hindi ikaw ang umaakto, hindi ka pa rin nagbibigay ng panahon sa dapat mong pagbigyan. Palakpakan na po. Tanong ko sa inyo, sino ang pinagbibigyan niyo ng panahon ngayon? Sino? Sino? Wow! Naririto ka dahil sa Diyos at para sa Diyos. Sabihin niyo nga, naririto ko dahil sa Diyos at para sa Diyos. Ang aking presensya na nakikita ay naririto dahil inilalaan ko sa Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon. Presence, availability. Yan ang kailangan ng isang tao ay binibigay. Kaya ngayon maglalaan ka ng panahon sa Diyos. Ang panahon sa Diyos ay panahon ng pagbabasa ng Biblia. Sabihin niyo, panahon ng pagbabasa ng Biblia. Joshua chapter 1 verse 8. Wala ba kayong Bible? Sige, pababasahin ko. Sino pwede magbasa? Volunteer. Joshua 1:8. Okay, please come here. Come forward. Sino gusto magbasa? Joshua 1:8. Halika. 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 Ikaw na muli. Halika. Joshua 1:8. Okay, pakinggan nyo ito ha. Ngayon, pakinggan nyo ito. Joshua 1:8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na kautusan, paggulay-gulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang inyong pamumuhay. Diba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Diba? Sabi ng Joshua chapter 1 verse 8. Ang isang yun, pag gusto niyang magtagumpay siya, kailangan mo ng salita ng Diyos. May panahon ka sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yung availability mo, yan itawag na great ability. Kasi yan yung panahon na ikaw ay yung panahon mo ay maraming natutuklasan. Yung panahon ay binibigay mo, maraming ibinibigay ang Diyos sa iyo. Halimbawa, nagkaroon ka ng panahon sa pagbabasa ng Biblia. Yan ang tinatawag na mga derivative gifts na kung saan ini-impart ng Diyos sa atin. Na kahit tayo mahiyain, kahit tayo ay isang tao ayaw humarap sa mga maraming tao kung may inferiority complex tayo. Kapatid, bata, yun, kapag nagbasa ka ng Bible, bibigyan ka niya ng tinatawag na tamang pagtitiwala sa Diyos at sa iyong sarili. Naaalisin niya yung hiya na itinanim ng iyong pinalakihang lugar o ng pamilya. Na kapag nagbasa ka ng Biblia, tutulungan ka ng Diyos para ma-develop sa iyo na ikaw pala ay isang yun na dapat huwag mahiya umarap sa tao na kasama mo ang presensya ng Diyos sa iyo. Diba? Sapagkat yung iya, ulitin ko ha, yung iya hindi galing sa Diyos yan. Pero yung walang iya, iba yun. Yung walang iya, yung talagang masama, hindi galing sa Diyos yun. Ibig sabihin ng walang iya, ilalagay mo naman sana yung hiya mo sa tamang kalagagyan. O isang halimbawa, yung gumagawa ka ng kasalanan, o yung sumusuway ka sa magulang mo, yan ang dapat mong ikahiya. Tama, mali? Tama. Pero yung maharap ka lang sa tao, wala ka namang ginagawa kasalanan,
nangaaway ng kapatid, isang anak na hindi marunong makaintindi sa magulang, sabi ng nanay, walang pera, pero pilit ka pa rin ng pilit, eh yun ang dapat mong ikahiya. Tama, mali, di ba? Pero kapag ikaw ay isang anak na may gift ka naman na mag-aral, o kaya isang anak na normal lang, standard lang ang pag-iisip sa pag-aaral, level lang yung grade, 75, 77, palakol, ano man yan. Huwag mo ikahiya yan. Yan ay challenge sa'yo para lalo kang mag-aral. O, huwag kang gigil ba? Ano ba yan? Lagi na lang palakol, kahit saan may palakol. O, huwag kang mag-alala. Huwag mo isumulin ng palakol. This time, pag nag-pray ka kay Lord, magbasa ka ng Bible, hindi na palakol ang ibibigay sa'yo. 90 pataas. 90. Sino gusto 90 pataas? Wow! Pagbasa ka ng Biblia, baka magulat ang teacher mo. Dating 76. Sabi ng teacher ko, okay, 96 na. Nag-increase ng 20. Nagulat yung dalang ninyo. Abay, pati dito estudyante ko. Abay, bakit ka ba naging matalino? Anak, kaya ka naging matalino dahil ang Diyos ang nagbigay ng katalinuhan mo, anak. Ito pa, basahin ninyo. Mga Ngaral, chapter 12. Okay, verse 1. Teka, lapit, volunteer. Ikaw naman po. Ito, medyo guwapo ito, kamukha ko ito. Halika, Brad, ano ka? Mga Ngaral, 12, basahin mo. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno na kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng pagbuhay. Okay, palakpakan natin. Sabi, alalahanin mo ang Panginoon mo manglilika sa panahon ng iyong kabataan. Okay, tanong ko sa inyo. Naalala nyo. Buti pa yung birthday mo, naalala mo, di mo nakakalimutan yung birthday mo. Kailan birthday mo, kahit matanda ka na, yung birthday mo. Buti pa yung mukha ng nanay mo, di mo nakakalimutan, except siguro kung iniwang kang walang magulang. Mabuti pa yung mga events sa buhay mo, naalala mo. Mabuti pa yung kaklase mo ng road sa iyo, bata ka pa, naalala mo. Mabuti pa yung napahiya ka, yung tinatawag na kung saan, yung embarrassment moment mo, na kung saan ikaw ay napahiya, hindi mo makalimutan yung mga pangyayari niyo. Mabuti pa yung naalala ko eh. Pero tanong, naalala mo ba ang Panginoon? Pag kumakain ka ba, naalala mo ba ang Panginoon? Brad, paano yung sabihin naalala ko ang Panginoon? Pag kumakain ka, sugat ka agad sa kanin, paano kung may lason yun? Baka mamaya pagkaantaran pala yung kinakain mo. Ikaw ba pag nagigising sa umaga, naalala mo ba ang Panginoon? Ikaw ba pagka umaalis ng bahay, mapapasok ka sa school o saan ka, naalala mo ba ang Panginoon? Pero yung mga kaibigan mo, yung pen-mate mo, text-mate mo, hindi mo makalimutan. Laga pa na, hello, musta na? How's busy? Me, oklang. Breakfast na me. Ikaw, breakfast na. Pass away na. Diba? O, yan, buti pa kayo yung ka-text rate nyo, magang-magang pa lang, iniisip mo na. Kung sasabihin mo sa ka-text rate, yung anak si Francis. Itong batang ito, ay talagang grabe ang kanyang pag-detect sa cellphone. Matutulog na lang, puro cellphone ang hawak. Alam mo, magaling mag-type. Dalawa kami ito. Galug-galug ito. Sabi ko, tindi nito anak ko. Tindi mag-type. Imagine nyo, alam nyo mga bata, pag nasobra ka dyan, masama. Lalo na yung mga tinitext mo ay mga chismisan na naman. Ultimo pagpasok ng siya, musta, saan ka galing? GR, ano gawa mo doon? Pati ba naman ang tatanong mo? Kasagutin, oo. 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 May mga ganun-ganun pa. Diba? O, lahat na lang tinatanong mo sa buti pa yung cellphone. Lahat, bina-voice out mo. Sinasabi mo, naku, may problema ako sa aking irman. Wait lang, kain kami. Nasa papi. Wait lang, dito kami siya.
mall ng dating. Bakit? Ang lakas, nag-iipon ng pera para may pambili ng loan. Pero tanongin mo, nagbigay ka ba pag nagsisimba ka? Nagbibigay ka ba dun sa mga offerings? Pag ikaw bumati ng mga babae, nagbibigay ka ba ng offerings? Hindi, pambibili ko ito ng loan tsaka ka ng Lord, sa loan na natin ko. 15 lang, meron na akong limited Excel. May combo na ako, may T20 pa ako, may calling pa ako, walang tawag. Yan. Minsan pagkaganyan, di ba? Minsan ganyan tayo, di ba? Tama mali. Maliit na ikaw ay may panahon sa mga textmate mo, may panahon ka masasa, pero sa Diyos hindi mo naalala. Ngayon, pag mula ngayon, aalalahanin ka ng Diyos. Amen? Yun! Wake up! Gumising kayo! Sapagkat ang panahon ngayon ng youth camp ay isang panahon na kayo ang magiging instrumento ng Diyos upang ang mga makilala nating na youth ay ilapit sa Panginoon upang sila rin man ay makakilala at magkaroon ng panahon sa Diyos. It's a great privilege and opportunity that you are here right now. Yan ay isang dakilang oportunidad at privilege na ikaw ay narito kayo. Sapagkat ang pag-upo mo dyan, anak, ang pag-upo mo dyan ay isang pag-upo na sinasabi mo, Lord, I'm here, God. At kung narito ang aking panahon sa iyo, pray ako, bakali ako, Lord, malaya ako sa iyo, gamitin mo ko, para akong blackboard, isang whiteboard, na kahit ano nakasulat dyan, pwede mong burahin, upang isulat mo yung gusto mong isulat sa akin. Yan ka ngayon, i-consider mo, ikaw ay isang blackboard na available o isang whiteboard na available sa Panginoon, na kung saan anuman ang kanyang isulat, kung anuman ang nakasulat mo doon, marami kang reserva doon, meron kang nakaipit doon ng mga taong pangalan, gigil na gigil ka na kapag nababasa mo yung pangalan na yun, nag-iinit ka. Ngayon, buburahin ng Panginoon niya. Dahil sa panahon na ibinigay mo sa Kanya, buburahin ng Diyos yan. Yung nakalipas mo, ikaw ay bibigyan ka ng isang bagong ngayon na ikaw na hindi nakagaya ng dati. Dahil sa panahon na ibinigay mo sa Kanya, anak, yun, isang yun ka na mapakinabangan sa harapan ng Diyos. Kita niyo ba yun? Kita niyo ba yun? Maraming iniingatan, maraming kung ano-ano, pagulo, kung ano man yan. Pero, pagpasok ng Panginoon sa iyo, aalisin niya, i-erase niya yung pangit na nakikita niya sa iyo. Tama ba mali? I-erase niya. Makakala natin dito. Kasi yung subject matter natin, availability, sige. Dali niyo ko na. Yung Bible, so ngayon, kung yan ka, consider mo sarili mo, yan ka? Ako Katulad ng isang word na ito. Ako ngayon ay available. Yan ka, available ka. Akala ko yan, ha? Okay, available. So ngayon, nandito ka ngayon, dahil sa available ka. Ngayong mga nalagyan, susulat mo ngayon yung tinatawag na, ano yun? Presence availability. Yan. Sulat mo ngayon. Yan ka ngayon. Presence availability. Ang kailangan ng Diyos. Ikaw ang kailangan ng Diyos.
Pag sinabing presensya, kasama dyan yung tinatawag na whole person. Ano yung whole person? Ang whole person ay nagsisimula sa body, soul, at saka spirit. Saan na makikita yan? 1 Thessalonians 5. Yan ka. Yan ang presence mo. Whole person. Whole being. Ang whole being mo ay ang katawan, kaluluwa, at spirito. Dapat yan ang makikita sa iyo. Yan ka. Yan ang dapat makikita sa iyo. Yan ka. Yan ang dapat makikita sa iyo. Nandito yung physical mo, dapat nandito rin yung soul mo, yung isip mo, yung spirito mo, dapat nakikiki-operate. Dapat naririto. Hindi po pwede yung katawan mo nandirito, pero malayo naman yung isip mo, lumilipad kung saan-saan. Ako, baka nag-text na yung ka-textmate ko, naku, paano ba ito? Diba? So dito, magkakaroon ka ng tinatawag na sa presence availability mo, dapat available ka sa God. Available to God. Okay. Yan ang susulat na Diyos sa iyo ngayon. Sa buhay mo ngayon, available to God. Ano? By reading. Okay. By reading the Word of God. Reading the Word of God. Joshua 1:8, di ba sabi? Ano sabi? At saka yung Ecclesiastes 12:1. O, umilan na kayo. At saka ito, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Buksan nyo nga yung 2 Timothy verse 15. Sige nga. May Bible ba kayo? Sino pwede magbasa? Please come here. Sino gusto magbasa? 2 verse 15. Okay, halika na, nakasalamin ka. Gusto ko para tayo ka. Ito. Presence. Okay. Si Wonder Woman, palakpakan natin si Wonder Woman. Halika na. 3:15. Basahin mo. 2 Timothy 3:15. Mula pa sa ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay mula na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng ng daan ng kaligtasan kay Kristo Jesus. So, meaning to say, nung wala ka rito sa youth camp, ang lagi mong binabasa panahon mo, akin book, comics, text lang, mga Digimon ba yun? Digimon. Yeah. Eto ko yun. Mahod yun. Kung ano mga libro na babasa mo, pero nakakalungkot isipin, salita ng Diyos, hindi mo mabasa na hindi mo alam kung importante pala ng iyong physical na presensya. So dapat may panahon ka sa pagbabasa ng Bible. Hindi mo panahon. Sa pagbabasa ng Bible. Pagbabasa ng Bible. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Yung naiipon mo na download, ipunin mo muna ang pambili ng Bible. Magkano ba Bible? Ang Bible ay pinumulat sa daan lang, yung New Testament. O kung meron ng 200, may magkano text mo araw-araw, magkano 30, 20, 15, sa 10 araw, magkano na yan? Imagine niyo yan, bakit kayo naglalakad kayo ng paggasto sa mga mundo at sa mga pamamaraan o pamumuhay? Pero bakit sa salita ng Diyos, hindi tayo maglaan? Magmula ngayon, bago ka
kapatid, mag-ipon ng ano pa man, ipunin mo muna ang pagbili ng Bible. Sino mag-iipon ng pagbili ng Bible? Taas ang kamay. Mag-iipon. Sino mag-iipon ng pagbili ng Bible? Taas ang kamay. Okay. Pag nag-ipon ka ng pagbili ng Bible, malay mo, bukas may magbigay sa'yo ng Bible. O kung hindi ka man makapag-iipon, dahil wala kang iiponin, kapatid, pag binigyan ng Bible, bukas, ang unang mong gagawin, pero bago mo siya basahin, mag-pray ka muna sa Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Before you read the Bible, pray first, di ba? Before, sabi nyo, before Bible, pray first. Magdasal mo. Amen? So kaya yan ang unang mong gagawin. Sino yung presence? Body, soul, and spirit. Sabi mo, yan ako. yan ako. O, yan ka. Tama mali? O, yan ka. Kaya kung ikaw yan, ibigay mo yung buo mong presensya sa pagbabasa ng Biblia. Palakpakan natin. Sa pamamagitan ng by praying, pagdarasal. Okay? 1 Thessalonians chapter 5. Lucas chapter 5 verse 16. Pakikita niyo dyan. Si Jesus ay laging nagdarasal. Si Jesus na bata ay laging nagdarasal. Ang batang madasalin, ang taong madasalin, laging sinasamahan ng Diyos sa kanyang gagawin. Kaya ikaw, bago ka matulog magdasal kayo, magkaroon ka ng panahon sa pagdarasal. Ginawa sa maghapon na pagkalumpay ako sa pag-aaral, sa pagkain, sa lahat. Panginoon, ang man po ang aking nakasalanan sa aking magulang, kapwa, kaibigan, kaklase, teacher, o sino man, patawarin mo ako, Panginoon. Yan gagawin ko ngayon. Kapag matulog sa gabi, sa halip na nakapag-textmate ka, mag-pray ka. Pag nag-pray ka, may panahon ka sa pagkain. Kapatid, yun, tandaan mo, anuman ang hiling mo, ibibigay sa iyo ng ating. Diba? Ihingi, yun yung hihingi sa Panginoon. Halimbawa, hindi sa klase, mababahin mo. Sa pagdarasal mo, hingin mo, Panginoon, bigyan mo naman po ako ng talinong nanggagaling sa iyo para magamit ko po sa academic subject, sa aking pag-aaral. Ang Diyos ay hindi mapagkait. Ang Diyos, pag nakikita niya, ikaw ay humihingit, umaasa sa Kanya, anak, yun, sinarito yung mapapag-grade. Kaya sa kamay, yung mapapag-grade na yan, matatapos ang yun kapagugulat ang teacher mo, tataas ang grade mo. Espiritu ng Diyos na sumasagot. Sasabihin ng guro ko, bakit ibang-iba ka na kaysa sa iba? Dati pag tinawag kita, nahihiyak sa mga kaklase. Ngayon pag tinawag ka, ma'am, okay, sabi ng teacher, question na, question. Sabi teacher, wah, hinamon pa ako ng bata ito. 1 plus 1, 2. Kaya sabi lang yung ibig sabihin, bibigyan ka ng tamang sagot sa klase. Sino gusto tumakas ang grade sa kamay? Okay, baba. Anong gagawin mo bago
Bigyan mo po ako ng sapat na kaalaman, karunungan sa aking mga subjects sa eskwela. At itinuturo ng aking teacher upang may maisag ako sa kanyang mga itinuturo at pag-exam sa akin. Pag yan ang laging hinihingi ko ito, sabi mo, hinihingi ko ito sa pangalan ni Jesus. Pagka ginawa mo yan, magugulat ang nanay mo. Sabi ng nanay mo, ang anak mo, iba na. Because you gave your time, nagbigay ka ng panahon sa Diyos. That is your great ability right now. Purihin natin ang Diyos. Wow. Praise the Lord. Okay, tapos na tayo siya by playing. Okay? Kailangan tinatawag na community. Community kailangan mo. Hebrew 10:25. Huwag ninyong kaliligtaan or fellowship. Fellowship. Huwag ninyong kaliligtaan dumalo ng mga pagtitipon gaya ng ginagawa nila. Tama ba? Ibig sabihin, magmula ngayon, ikaw ay umatin ng yun ka sa circle, magkaroon ka ng panahon na dumalo. Sa prayer meeting sa lugar ninyo, magkaroon ka ng panahon dumalo. Kung ikaw ay nagsisimba, magkaroon ka ng panahon ng pagsisimba. Kung ikaw ay may church, may natin na magkaroon ka ng panahon sa church. Kung ano man pananampalataya mo, magkaroon ka ng panahon na magipag-fellowship sa ako mananampalataya at fellowship sa Panginoon. Sa lahat, ano man ang iyong faith, ano man ang iyong paniniwala, sapagkat ang Shalom, iginagalang ang lahat ng paniniwala, ano man ang iyong paniniwala, diyan mo ibigay ang iyong paglilingkod at pakikipagrelasyon sa Diyos. Amen. Oh. Kaya dito, makikita ninyo, magkakaroon ka na ng fellowship. Sabi niya, fellowship. Community. Fellowship, nakikibahagi, nakikipag-ugnayan. Magkakaroon ka na ngayon ng ano? Sasayaw ka, magpipraising ka, sasamba ka sa Diyos. Yan na yung panahon na makasasama na sa Diyos. Yan na yung panahon na mapagpupuri ka na sa Diyos. Sapagkat ang sabi noon, ano? 6 days sa iyo. 1 day. 7 days sa akin. Yung 7 day na yun, hindi naman yung nagsimula sa linggo o Sabado. Sa panahon ng mga Israelita, wala namang kalendaryo pa. Kaya nagtatago sila Sabado, Sabado at linggo. Griego nag-invento ng kalendaryo. Kaya kakakita ninyo, mga bata, ang panahon na tinutukoy ng Bible ay yung 6 na 24 oras araw-araw sa iya.
Pero yung isang 24 oras, ibigay mo yan sa Panginoon. Amen? Sabihin mo, ako ay makikibahagi magkakaroon ng panahon na makipag-fellowship. Palakpakan natin ang fellowship. Okay? So yan ang, ito ka ha, ito ka na, ito laman mo ngayon. Ito laman mo. Yan ang nakakutak mo ngayon. Biblia, prayer, at fellowship. Lalaro ka dyan, ha? Okay, pangalawa, dito, surrendering to God. Ibig nyo, ano yan? Tagalog. Pagsuko sa Diyos, di ba? 1 Peter chapter 5, verse 6. Sige, pakibasa tayo. Yung 1 Peter chapter 5, verse 6. Okay? Any volunteer? Okay, punta sa harap. Sino pwedeng magbasa? 1 Peter chapter 5, verse 6. Ano sabi dyan? Okay, sino pwede? 1 Peter chapter 5, verse 6. Alaga, sister. Alaga po. Nakaputi. Yung pamukha ko rin. Alaga. Pamukha ko ba yan? Pamukha ko talaga. Alaga dito ba? Pamukha ko na. 5, 6. 1 Peter 5, 6. At kayo namang mga kabataan, asawa ng iglesia. Kaya mapasama kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadaki pagdating ng takdang panahon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito yan. At 5, 6 hours of God's mighty hand that He may lift you up in due time. Palakpakan natin ang ating masakot daw kayo sa Diyos. Paano ka siguro magpasakot, Brother Ferdy? Okay, buksan niyo yung Romans chapter 12 verse 12 verse 2. Sige nga, pakinggan niyo. Romans chapter 12 verse 2. Ano sabi dyan? Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Palakpakan natin natin. Alam niyo sabihin niya, ba't tayo tumayon sa takbo ng sanlibutan? Do not conform yourself to the standards of this world. O na raw, sa ay nga, huwag na akong aayon sa takbo ng sanlibutan. Pag suko mo na ang sarili sa Diyos, ibig sabihin niya, hindi ka na masyado makiki. Ano ba sa libutan ginagawa? Halimbawa, yung sobra-sobrang barkada, yung puro barkada na lang, puro enjoy, ligarilyo, pag-iinom ng mga pinag-uusapan, yung mga samahan na wala nang inatupag kung hindi makipag-chismisan, makipagdandalan, yung na lagi na lang nag-aaway, yung mga barkada na lagi na lamang basang ulo ang hinahanap. Ang gawin mong barkada ay ang mga anak ng Diyos at makikita mo, hindi ka lang papapalain, uudlan pa ang iyong. Diba? Tinuturuan kang gumamit ng pinagbabawal na gamot o manigarilyo. Tinuturuan ka lagi na ang buhay ay nasa text lang sa text page mo. Wala yan buhay. Hindi yan ang buhay. Huwag mo susubong buhay mo dyan, kawawa ka. Pag sinabi ng boyfriend mo, kung talagang mahal mo ko, patunayan mo. Huwag mong paniwalaan yun. Huwag kang maniniwala doon. Kung talagang mahal ka rin niya, patunayan din niya. Di ba? O kaya pag sinabi ng boyfriend, talagang mahal mo ko, pakis nga. Sabihin mo, kung talagang mahal mo ko, takis nga. Ano sasabihin ng babae?
talagang maghintay ka. Palakpakan natin. Alam niyo ba? Alam niyo ba? Be wise, ha? Be wise. Sabihin mo kung talagang mahal mo ko. Sabihin mo kung talagang mahal mo ko. Maghintay ka. Huwag naman yung parang ka na lang yung kaupusan din. Tigil. Pag pinagbigyan mo ng isa yan, may pangalawa yan. Pag binigyan mo ng pangalawa, may pangatlo yan. Baka pangapat niya, buntis ka na. Mga estudyante, hindi ako nagbibiro, natawa-tawa kayo. Yung sa naming kapatid, kaya 14 years yung kanyang anak na buntis. Wala isa pa naman. Bakit? Diyan nagsimula, kung talagang mahal mo, pagbibigyan mo ako. Sabi ko naman, naku, nakilala ko, maghihintay ka. Ang hinahintay lang. Ito pinakamatindi. Kung talagang ikaw ang bigay sa akin ng Panginoon, kahit hindi sa sarili ko, ibibigay ka pa rin sa akin ng Panginoon. Dito, protektado kayo ng salita ng Diyos. Bibigyan kayo ng mga wise na pananalita para hindi kayo maisahan ng mga demonyitos na walang hinangat kung hindi makaisa. Di ba? Kaya ngayon, gising. Huwag na kayo maayon sa takbo ng sanlibutan kung ngayon yung mga bata, mga tapat ako, Diyos ko po, hallelujah. Nagbubukas ng computer. Sa computer. Praise God. Ngayon, hindi na ganyan. Sa ng computer, at hindi yung Facebook kung hindi ang tungkol sa salita. Matthew 6:33, hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran at ang sa iyo ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Tama? Tama? Okay? So, surrender to God. Hindi naman nakakaulugan pag nagsuko ka sa Diyos ay magiging matigas ang ulo mo sa nanay mo. Halimbawa, nagbabasa ka ng Bible. Sabi ng nanay mo, anak, bili ka nga muna ng suka. Ano sabihin mo? Ano ba naman kayo inay? Nagpapasa ako ng Biblia. Iuupusan mo ako. Mali. Siguraduhin mo na pag nagbasa ka ng Bible ay yung panahon mo talaga ay sa pagbabasa lang. Kung ikaw halimbawa sinubo ang buhay mo sa Panginoon, bibigyan ka niya ng wisdom sa lahat ng gagawin mo. Bibigyan ka niya ng tamang panahon sa pagbabasa ng Biblia na yung hindi ka uutusan ng nanay mo. At kung uutusan ka ng nanay mo, sundin mo yung nanay mo sapagkat kailangan niya tulong mo sa panahon na yun. Sapagkat yung panahon na ibigay mo doon ay panahon na inilalala mo naman para sa iba. Saan ka sisuko? Sa Diyos. Sabi mo, magmula ngayon, hindi na ako ayon sa takbo ng sanlibutan. Kaya pag kayong maaatip pa kayo sa party goers ba kayo? Mga party goers, bawas-bawasan. Amen? Kung hindi mo pa kaya mag-adjust ng buo, kung baga sa pagkain, mag-reduce ka na. Unti-unti mo na. Pero, kausapin mo ang Panginoon. Lord, alisin mo ako. Sabihin nyo nga, alisin mo ako. Sa kasalayan sa buhay. Tingin ka pa sabihin mo, Panginoon, alisin mo ako sa maling. Itama mo ang direksyon ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Purihin natin ang ating Panginoon.
being used by God. Ano yan? Being used by God. Gamit-gamit ng Diyos. Murihin natin ang ating Panginoon. Pastels. Hindi ka palang magpapagamit, nagpapagamit ka na. Present to present. Di ba? Ibig sabihin niya, kapatid, magpagamit ka sa Diyos. Maging kasangkapan tayo, maging blessings tayo sa iba. Be a blessing to others. Ikaw hindi mo ba alam pagpapala ka sa iba? Halimbawa, sinuko mo na yung buhay mo sa Diyos. At ang Diyos na ang nagbigay sa iyo ng wisdom at karunungan at mag-i-impart ng biyaya sa iyo. Hindi mo ba alam, anak, iyon ay kagamit-gamit ka na sa pamilya. Na dati hindi ka mautusan, ngayon mautusan ka na. Tama mali. Na dati wala kang panahon na magsabi sa nanay mo, inay, ano yan? Huwag po kayo dyan. Ako na po ang gagawa niya. Bagay at panahon na magiging kagamit. Gamit ka, maggamit mo tungo sa iba. Ikaw at ako ang tainga, kamay, bibig, mata at paa ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Sabihin mo, ako ngayon ang tainga, mata, bibig, kamay, ng presensya ng Diyos. Paano sila maniniwala ng Diyos? Through you. Through me. Matthew chapter 25, verse 31 to 41. Matthew chapter 25, verse 21, 31, 41. Ang sabi doon, inyong pinakain nang ako'y mauhaw, inyong ako'y walang maisuot, inyong dinamitan. Nang ako'y nasa bilangguan, inyong dinalaw. Palakpakan natin ang ating yun ang ibig sabihin nun. Ikaw at ako ang magiging daluyan ng biyaya ng Diyos. Sabihin nyo, magiging pagpapala ko sa iba. Ito matindi. Ano man ang ginawa ko, iniitang kung lingkod na ito sa akin ninyo ginawa. Kaya kapag yung nanay mo, hindi mo sinusunod, wala kang panahon na sumunod sa bahay. Anak, si Jesus ang hindi mo sinusunod. Si Jesus matapos magpunta ng simbahan, matapos makinig ng salita ng Diyos, matapos na maglaan ng panahon sa ng Diyos, katulad mo, matapos ka rin sa youth camp, hindi na lang kinatirito ka, kinakailangan uuwi ka rin ng bahay, kinakailangan sasama ka rin sa magulang mo, kinakailangan tutulong ka rin sa mga gawaing bahay, kinakailangan ikaw ay makikibahagi sa mga trabaho, gawaing bahay, upang ang panahon sa kanila na ikaw ay isang youth na kinakasihan ng Diyos. Ikaw ang gagamitin. Sabihin mo, akong gagamitin sa bahay. Kung si nanay ay sa upan, anong gagawin mo? Yun. Ang gagawin mo, uunawain mo si nanay. Kaya nagdadala si nanay dahil pagod na.
Ikaw na ang kukuha ng gawaing bahay. Nanay, ako na po iyan, maghuhugas ng pinggan. Nanay, pag sinabi ng nanay, anak, pasensya ka na, ito lang pa ibibigay ko sa iyo kahit yung kaklase ko may touch screen. Hindi mo kakainitan yan. Sasabihin mo, nanay, huwag po kayong mag-alala. Lahat ng yan galing sa Panginoon yan. Kaya salamat sa Panginoon kahit wala ko yung papasok ako. Huwag ka maingit sa kaklase mo. Huwag mo siyang kainitan. Pag ikaw nasa Panginoon, ikaw ang kanyang kakainitan. Pag nasa Panginoon ka na, magugulat siya. Bakit ikaw kahit ang buhay mo, mahirap lang ang magulang mo, magkakaroon ka ng isang cellphone na hindi magulang mo bibili, ang Panginoon ang bibili, may gagamitin sa instrumento para bigyan ka ng cellphone. Pag nakita ng tatay at nanay mo na ikaw ay sumusunod sa kanila, ang ka ng Diyos. Kaya magulang bahay, wag puro barkada, wag puro laro, wag puro ibang tao iniisip mo. Ang masakit nito sa ibang bahay, naglilinis ka ng bahay, naglilinis ka ng bahay ng kaibigan mo, nagluluto ka sa bahay ng kaibigan mo, may panahon ka sa kanila. Pero sa nanay mo, limang sakang hindi ka nagagawa, limang plate ng tuyo hindi mo magawa, pasosyal-sosyal ka yun. Ginagalit ka ba sa tahanan mo? Gamitin ka sa pamilya mo. Ginagalit ka ng Diyos para sa kanila. Kaya ngayon, sabi mo, ako ay instrument ng Diyos. Sabi mo, ako ay magpapagamit sa Diyos. Saan ka gagamitin ng Diyos? Sa kanyang ministry, dito sa fellowship. Gagamitin ng Diyos saan? Gagamitin ka ng Diyos saan? Sa school. In everything, gagamitin ka ng Diyos dahil naglaan ka ng panahon sa Kanya. God, purihin natin. God will use me wherever I go. Kita niya. Nung wala ka sa Panginoon, suwain ako sa aking magulang. At tatay ko, sabi ng aking nanay, mabuti pa sa sinapupunang. Bakit? Ang sama ng ugali ko. Kung hindi lang kita anak, pinakulong na kita. Si Brother Ferdy, magdurugas sa pamilya. Black sheep sa pamilya. Bakit? Sapagkat saan yung gusto ko binibigay ng nanay ko. Nag-aaway yung tatay ko at nanay ko kapag hindi binibigay yung gusto ko. Sabi ng tatay ko, kinakampir na nila ang bakit ganyan. Sabi naman ng nanay ko, kinakampir na nila ang bakit. Imagine mo yan. Nagiging root ako ng paguluhan ng ating pamilya. Pag may ulam, dinutukuhan ko yung ulam ng aking mga kapatid. Nagkakaroon na ng paguluhan. Pagka pinapapasok ko sa school, ayaw pumasok. Pagka gusto ko pumasok, diluluto ko yung laway ko para masok ako. Pagka masok ako, sabi ng nanay ko, kaya pumasok, nahihigaw ang bako. Bakit? Paglulong na. Yung iba gumagamit ng bawang lalagay doon sa kanyang kasilahan. Mainit. Ma-style. Ako ganyan. At pagkatapos lumaki ko sa environment na magulo, mga adik, mga may fraternity na sinasamahan, pero ng fraternity before, napadal ako ng 54 na kapatid. Kaya itong aking karanasan sa paano yan. Pero, hindi pang panahon, ako po ay makiksuin, walang kwenta, walang hiya sa magulang. Hindi marunong sumunod, walang galang, walang respeto. Doon pala nagkasalan ako ng korban sa Diyos. So to make the story short,
Ako'y naging adik at ako'y lumaki. Pero alam niyo mga kapatid, nang minsan nagkaroon ng gawain sa akin, hindi ko namamalaya. Gawain sa isang maliit na chapel na Kumalemba at ako'y nagpunta. Pagpunta ko doon, akala ko may nagbibinggo. Pero nakita ang mga kapayan na maitim na nagpipreach. Ang sabi niya, ikaw na anak na Soil, mahal ka ng Diyos. Sabi ko, bakit ito na lang? Soil sa aking magulang. Yung preacher, ganito na ganito ako. At talagang yung pala ang magiging daan para ako tawagin ng Diyos ng panahon sa Kanya. Listen this. Bakit ako? Sapagkat pagdating ko doon, siya namang dating ng aking mga barkada. Pero bago dumating ang aking mga barkada, muna ako sa may tindahan malapit sa chapel. Habang ako'y nakipagkwentuhan sa aking mga kaibigan, yung aking tainga, doon nakatutok sa salita ng preacher. Soil ka, kahit gaano matindi kasalanan mo, patatawarin ka ng Diyos. Doon nakatingin ka, yung kausap ko, nakatingin lang ko sa kanya, pero hindi ko talaga inintindi yung kanya sinasabi. Nagkataon naman bumalik ulit ako sa chapel, tinignan mo ulit yung preacher. Maitim na kaya. Sabi ng mga barkada ko, nagtago ko ngayon sa chapel. Ang purpose ng chapel ay magtago. Yun ang purpose ko. Pero yung purpose ko na yun, ginamit na yun para mailagay yung kanyang purpose. Halimbawa, ang purpose mo talaga rito, enjoyment lang. Ang purpose mo rito ay para lamang makita mga kapwa mo yun. Maaari yan ang unang purpose, ay ganyan din si Father Ferdy, ganyan. Pero hindi mo ba alam, kahit ano ang ating purpose, pag nanakit ang purpose ng Diyos, yung purpose ang masusunod sa buhay niya. Ano nangyari? Yung purpose ko na magtago, yun pala, doon darating ang layunin ng Diyos. Kaya kung ang purpose ay enjoyment, dyan darating ang purpose ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ko sa inyo, uuwi ka, hindi ka na kagaya. Ano nangyari? At that time, nag-preach ang preacher. Sabi niya, kapatid, taas mo kamay mo. Hindi ako tumataas. Lumalaban ako. Kasi ang purpose ko, ipagtago lang talaga. Katulad mo ngayon, may nagpipreach, daldal ka ng daldal. May nagpipreach kung ano iniisip mo. Kasi ang purpose mo ay enjoyment. Hindi mo naman iniisip na may ganito-ganito rito eh. Sapagkat na-surpresa ka, bakit may mga word of God. Maaaring sinabihan ka pero hindi mo alam na ganito ang mangyayari sa iyo ngayon. So ganyan din ang akin, kaya nilalabanan ng preacher. Pero ay nakalimutan ko, mas makapangyarihan pala ang Diyos. Na habang nilalabanan ko, lalo namang nahayag ang pangyarihan. Ano nangyayari? Nilalabanan ko. Nilalabanan ko. Pero dalawa lang para pumasok sa isang kahandaan. Availability. Para pumasok. Pagkakaroon ng panahon ay isang rush Diyos sa iyo. Yung panahon mo ngayon, ginamit lang yung pakiramdam mo para ma-insist ng Diyos ang panahon mo para sa Kanya. Para sa panahon na yan, dyan ka pagpalaki ng Diyos. Ayan! Hindi mo gusto pumunta rito, o ginusto mo man, o may iba kang iniisip, may iba tayong plano, pero ang plano ng Diyos ang susunod na yun. Sapagkat puwersa ang Kanyang persahan akong ginagawa ng Diyos sa chapel. Pero persahan ko rin nilalabanan ang puwersa ng Diyos. Pero yung puwersa ko hindi na
Bakit? Sapagkat ang Diyos na ito, mahal na mahal niya ako. Ayaw niya akong mapahamak. Sapagkat kung yung pwersa ko ang nasunod ng mga panahon na yun, wala ako rito. Sama ninyo! Palibasa, yung pwersa ng Diyos ang nasunod sa atin. At yung panahon dumating sa atin na maibigay sa presence. Pilit niyang ibinigay ang presence ko sa kanyang sarili. Kaya anong nilagay mo doon? Kahit gaano malaki ang kasalanan mo, tawarin ka ng Diyos. Yun ang matindi. Kaya na nangyari, yung sinasabi niya na yun, nagrema sa puso ko. Yung salita ng Diyos ang nagwasak. Katigasan ng ulo. Ang salita ng Diyos, habag ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos, ang naging destroyer ng aking katigasan ng loob. Kaya ng mga pagpapatawad na yun, gustuhin ko mang maging matigas, wala na akong lakas at pwersa sapagkat nakapenetrate na ang salita ng Diyos. Kaya ngayon, pag sinabing nakapenetrate, nakalukog na, nakapasok na. Kaya ngayon nakapasok na salita ng Diyos. Wala ka ng pwersa bumagi. Kahit may pwersa ka, bababa ang intensity na. Pagka ikaw, yung visible presence mo narito, kahabagan ka na ng Diyos. Kaya kasama ka sa mga pagkakalang ng Diyos. So kaya ito rin ang gagawin. Nagsisi ako ng buong puso. Nagsisi ako pero ramdam ng puso ko ang aking pag-iyak ako. Imaginin mo, kahit gaano kalaki na simulang pagkabata, sa sinapupunan hanggang pura-pura lahat ng yun, at ako'y pinatatawad ng Diyos. Ganyan ka rin ngayon, dahil sa mo, na ang Diyos na rin ang naglagay sa iyo, para ikaw, maranasan mo yung kanyang biyaya ngayong oras na ito, dahil sa presence, availability, na pinakita mo sa Kanya. Ngayon, na dinala mo, gusto mo sarili mo, sa tulong ang biyaya ng Diyos. Pagpapalain na ng Diyos! Hallelujah! You will never be the same again! Sabi mo, I will never be the same again. Di na ako kagaya ng dati. Isa na akong bago. Palakpakan natin ang aking mga. Ano nangyari? Napataas ang aking kamay. Pagtaas ng aking kamay, sabayin ko ng ulo ng hindi ko naman. Nang wala kalaban-laban. Imagine, nabayaw ako ng ulo nang walang kalaban-laban. For the first time sa history ng aking buhay, wala akong tinaasa ng kamay. Maliban ako ay hinoldak. Nung hinoldak ka, taas kamay. Yun lang. Tsaka yung nag-exercise sa school. Ang mga kamay. At iba. Pero liban na wala ka. Taasan mo ng kamay. Nang hindi ko na mamalaya. Pero ang sarap, hindi ko man mamalaya ng pagtaas ko ng kamay. Ang Diyos na bubuha ng paraan. Ako'y dalunan niya o buhusan ng biyaya. Ano yung biyaya na tanggap ko? Listen this. Kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ano yung kapatawaran? Kahit gaano laki ang kasalanan mo, nang magkaisip ka, lahat ng ginawa mong kasalanan ngayong hapon ito, bura-bura na yan dahil pinatawad ka na ng Diyos. Lumaban ka sa magulang, naging suwain ka, wala kang kwentang anak. Ano man ang iyong pagiging ugali, takit man, mapagdog man, mabaho man, kadiri to death ka man, kapatid, open ka. Ngayong hapon ito, bura-bura na yan dahil nagbigay ka ng panahon sa Diyos. That is your why do we call it great? We call it great because binigay mo yung full
presence mo. Whole being mo. Your availability. My whole being. Sabi niyo, my whole person. Being. Narito ka ngayon, buong buo, kaluluwa, espiritu, katawan, buong buo ang biyaya tatanggapin mo galing sa Amen! Kaya mga kapatid, magtapos ng mangyayari yan, gaan ng pakiramdam ko, nagsisi ako ng balik-loob, kinakain ako ng mga kapatiran, niyakap ako for the first time in history, niyakap ako ng mga tao, yakap mga oras na yun, binura ng Diyos. Pag uwi ko ng bakay, na dati magganap, aba, nung maranasan ko ang presensya ng Diyos, kanyang kapatawala, para kayo kung may makarinig sa baba. Tapos sukat ako ng pito. Sabi ng nanay ko, sino yan? Si Inan po. Wow, bait ko na. Si Inan po. Dati pag sumagot ako, si Inan. Eh, dulo lang ako sa Panginoon. Eh, pero makaranas ako ng presensya ng Diyos through my availability. Kapatid, ano nangyari? Ang dating Inan, naging brother Inan. Dating Ferdinand. Diyan lang po. Upo ko sa silya. Hindi ako kapaniwala. Yun ang tinatawag na born again. Kalaktakan natin. Kaya nung mga oras na yun, mga anak, yun. Nakahiga ako. Yun na kahit mamatay ka, nasa piling ka ng Diyos. Purihin natin. Ngayon, eto na ako. This is the invisible presence kasi eto na ako ngayon sa inyo. Kung walang panahon sa Kanya na ibinigay ang Diyos sa aking puso para ang sarili para magkaroon ng panahon sa Kanya. Ginamit ang aking pakiramdam. Pero bandang huli, in-insist niya yung Kanyang layunin. Ganyan ka ngayon. Ginamit ng Diyos na maraming. Yung unang naramdaman dito, kaya ka napapunta rito. Pero nung nandito ka na, papalitan ng Diyos yung pakiramdam. Kaya ang layunin mismo ng ating Panginoon para sa mundo. By God's for God's purpose. Nilikha ayon sa Kanyang layunin para sa Kanyang layunin. Kaya nyo sa sandaling matuklasan mo sa Diyos. Kaya ngayon, sabi mo sa katabi mo, kapatid, sister na kita, brother na kita. Kaya ang tawag mo sa kanya ay, sige nga, sabi mo, hello sister, hello brother. Advance. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We are brothers and sisters. Advance. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, pakapat o pakapatas. Do works with love. Okay. Saan nyo makikita yan? 16:13. Pakyan naman yung 1 Corinthians. 1 Corinthians 16.
chapter 16, verse 13. Anong sabi dyan? Sister Dam, anong sabi dyan? John chapter 16. Ano ganito? Ano sabi? Anong sabi sa ano, sister? Pakiano mo nga. Verse 13, 16, 13 ba? First Corinthians chapter 16. Pakiano mo nga dyan sa adjective. Ano sabi? Yun! Ayan. 16:13. Meron ba dyan? Sige, sabi. Ganyan ha? Babasahin natin. Okay. Okay. Be on your guard. Sabi niyo nga, be on your guard. Stand. Be men of courage. Be strong. Sunod. 16:13. Sister. And do all your works. Oh, yeah. Do everything in love. 14 pala. Palakpakan natin ang ating. Yeah. 1 Corinthians chapter 16 verse 14. Do, sabi, do everything in love. Lahat ng bagay gagawin mo ng may pagmamahal. 1 Corinthians chapter 13 verse 1 to 4. Chapter 3 verse 18. Love isn't love unless it is shared. So, yung pagiging available mo, ito ay involved ng pagmamahal. Kaya ka may panahon dahil yan ang panahon na ibinabahagi mo. Kung talagang mahal mo, may panahon ka para tulungan siya. Kung talagang mahal mo ang Diyos, may panahon ka para sumamba sa Kanya. Maglingkod at magbasa ng Biblia, manalangin, everything para sa spiritual na bagay. Kung mahal mo ang kapwa mo, tutulong ka sa gawain ng teacher mo, sa kapwa mo estudyante, na hindi mo siya nanaitin, hindi mo siya ipapahiya, hindi mo siya i-underestimate, hindi ipag-pray mo siya para siya tagumpay, katulad mo na binigyan ng tagumpay ng Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, nagmamahalan tayo. Dahil tayo'y may panahon na magkakaroon. Kaya ang mangyayari, yung panahon mo, kahulugan ng pagmamahal sa kanila. Hindi ka lang basta susunod kung hindi sa magulang. Amen? Hindi ka lang basta naglilingkod, kundi naglilingkod na nagmamahal sa Diyos. Amen? Hindi ka lang basta tumutulong sa kapwa at nagbibigay ng panahon, kung hindi ng panahon tumutulong sa kapwa dahil mahal natin ang ating kapwa. That's why sabihin nyo nga, your availability is your great. Ano? Okay, palakpakan natin ang Panginoon. Ano sa sarili mo? My availability is my great ability. Kailan
Ngayon. Amen. Kaya isulat mo yung petsa ngayon. Anong petsa ngayon? Ang ganda. Huwag mong tatayaan yan sa loto, ha? Huwag mong tatayaan yan sa sana weteng, ha? 1-8. Ang petsa ngayon ay petsa na kung saan nalaman mo na ang panahon mo pala, yan pala ang dakilang kakayahang ibinibigay ng Diyos. Is walang halaga, nothing, useless, hindi ka gamit-gamit. Pero, ano ang panahon na ibinigay mo sa Panginoon ay panahon na kung saan kasya pipintin mo ang kalooban ng ating Panginoon. Purihin mo. So, availability to fulfill. Amen. And just kaya time to pray, time to listen to the Word of God, time to fellowship, time to worship God, and time for your family, for your loved ones, for your classmate, for your teacher, especially sa gawain ng Panginoon. Kaya magmula ngayon, sabi mo, magmula ngayon, ako'y kabahagi na ng gawain ng Panginoon. Ako na ang tenga, kamay, katawan ng presensya ng Diyos. Purihin natin ang ating